أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tangi para lamang kay Allah, ang nag-iisang bukod tangi, ang walang katambal. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at na ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome po sa ating programa na kung saan sa buong buwan ng Ramadan ay mayroong araw-araw na pagbibigay ng maiksing paalala, muhadara at mga lecture. At ang naka-assign na topiko para sa akin na tatalakayin sa oras na ito ay ang patungkol sa topic na ang Ramadan at ang tahanan ng isang Muslim. Paano nga ba dapat sinasalubong ng isang Muslim? Or ano nga ba ang dapat na sumasalamin, naglalarawan sa isang tahanan ng isang Muslim sa tuwing papasok at darating ang buwan ng Ramadan? Unang-una mga kapatid ay natalakay na natin sa iba't ibang paksa ng mga nakaraang episode ng ating muhadara yung tungkol sa Ramadan, buwan ng Quran. Pangalawa, yung sa schedule ko lang. Pangalawa is yung kalagayan ng mga salaf tuwing buwan ng Ramadan. At doon sa lecture natin na nagdaan ay natalakay natin kung paano sinasalubong ng mga salafus saleh ang buwan ng Ramadan. So I think doon tayo kukuha ng mga gabay na kung saan mapapakinabangan natin at magagamit natin habang tayo ay nasa buwan ng Ramadan. So alhamdulillah, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay nandito sa buwan na kung saan napaka mabiyaya. Buwan ng Ramadan, Syahrun Mubarak. Una at higit sa lahat, ang tahanan ng isang Muslim ay dapat nandoon palagi ang pangangalaga at ang pag-iingat sa ating pag-aayuno. Nabanggit na natin ng ilang ulit ang mga patunay sa mga benepisyo, mga kainaman na matatamo ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan ihtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sino man yung mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang mayroong paniniwala at mayroong pag-asa o umaasa siya ng gantimpala, ay patatawarin para sa kanya ang kanya mga nagdaang kasalanan. Isa ito sa mga kainaman, isa ito sa mga benepisyo. At alam natin, sa buwan ng Ramadan ay doble-doble ang biyaya na mapapala ng isang Muslim sa kanyang mga gawaing pagsamba. So yun yung una, pangangalaga at pag-iingat sa ating pag-aayuno. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi niya iniwan, ito ay parte ng pag-iingat, na hindi natin masayang ang ating pag-aayuno. Sino man ang hindi niya iniwan ang pagsisinungaling,
At ang pagsasalita ng hindi maganda o paggawa ng hindi kaaya-aya ay hindi nangangailangan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-iwan sa pagkain at pag-inom. Waliyadu billah. Nawa ay ilayo tayo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng mga tao. Na imbis magsumikap, imbis lalo pang magpursige para makamtan niya ang mga kainaman at mga reward sa buwan na ito, ay sinasayang nila ang kanilang oras sa mga walang kwentang bagay at sa pagsasalita ng mga hindi magaganda, lalong-lalo na yung lumalabas sa ating mga bibig. Ingatan natin at pangalagaan natin ang ating pag-aayuno. Pangalawa, mga kapatid, o bago tayo dumako sa pangalawa, nais lang nating ibigay ng kaunting paalala na kung saan isa sa mga sunnah na nakakaligtaan ng karamihan ay ang pagpapaliban o pagpapahuli sa pagkain ng sahur tuwing bago sumapit ang sala ng Fajr sa madaling araw. Minsan, sa lugar na kung saan ako nakatira, napakaaga gumising ng mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, nasa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw, nagsasahur na yung iba. Hindi po ito ang sunnah na iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi as-sahuri baraka. Kayo ay kumain ng sahur sapagkat dito ay may biyaya. At ang pagitan ng sahur, supposed to be, ang sunnah talaga, bago mag-adan sa Salatul Fajr, ay ang pagitan nito, binanggit sa ibang hadith, ay sapat na makapagbasa ang isang tao, ang isang Muslim, ng 50 ayat mula sa banal na Quran. So let's say mga 15 or mga 10 minutes ang pagitan ng sahur at ang Salatul Fajr. Yun po ang sunnah na iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din ang gawain ng mga salafus salih. At ang pag-iftar naman ay kabaliktaran, nagmamadali. Maaga pa lang ay nakahanda na ang lahat. Bising-busy na sa paghahanda upang paghandaan ng oras at ang pagdarating ng iftar. No? Taliwas sa sahur, pinapahuli. At ang iftar naman ay nagmamadali ang karamihan. Which is ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung una, pangangalaga at pag-iingat sa ating pag-aayuno. Pangalawa, mga kapatid, ay ang, of course, wag nating kalimutan, ang pagbabasa ng Quran. Allahu Akbar. O di kaya ay ang pagsasaulo ng mga sura or ang pag-intindi sa bawat ayat, ang pag-unawa sa mga talata mula sa banal na Quran. Isa ito sa mga pinakamainam na gawain sa loob ng tahanan ng isang Muslim sa panahon ng buwan ng Ramadan. At kahit hindi buwan ng Ramadan, ang advantage lang natin is maraming gantimpala, nagdodoble-doble, nagmumultiply times 10. No? Sa kada letra na mabasa natin mula sa banal na Quran. And then, idagdag pa natin ang pagpaparami sa paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagdidikir, pagdudua. Alam natin yan, natalakay kanina, nabanggit ng ating butihing ustad na ang dua ng isang nag-aayuno ay mustajab. Allahu Akbar. Dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag nating sayangin
Imbis na mabisi tayo magkwentuhan dyan habang naghihintay ng iftar, bakit di tayo magbasa ng Quran? Sambitin natin ang mga dikir, ang mga dua na alam natin. Huwag nating palampasin. Samantalahin natin. No? Nandito na tayo sa ika-8 araw ng buwan ng Ramadan. Habang lumilipas ang oras, dapat mas lalo tayo nagsusumikap, nagpupursigi. No? Alam natin na mayroong gantimpala mula sa pagbabasa ng Quran, isang letra pa lang. Nabanggit na natin, uulitin na naman natin. No? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyrin amthaliha." Subhanallah. Sino man ang magbasa ng isang letra mula sa kitab ni Allah, mula sa banal na Quran, ay mayroon siyang kabutihan. At bawat kabutihan ay mayroong katumbas na 10 biyaya. Allahu Akbar. At mayroong hadith na kung saan iniulat ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Allahu Akbar. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamainam na pagsamba ng aking umma ay ang pagbabasa ng Quran. Syahru Ramadan unzila fihi al-Quran. Allahu Akbar. Buwan ng Ramadan, ito ang pinakadakila, pinakamabiyaya, pinakamapagpalang buwan na kung saan pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibaba ang banal na Quran. Merong isang hadith naman mga kapatid. Ito ay basahin din natin ang babala or hindi magiging mabuting kahinatnan sa mga taong hindi nagsasaulo, hindi nagbibigay ng halaga sa banal na Quran. Sinabi sa isang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Quran kalbaitil qarib." Sino man ang wala sa kanyang puso or wala sa kanya ang Quran or hindi man siya nakasaulo kahit na kaunti mula sa banal na Quran ay para siyang isang abandonadong bahay. Subhanallah. Nabanggit natin nung mga nakaraang muhadara na mga salafus salih, sa tuwing sila ay nakakarinig ng isang ayat mula sa banal na Quran, sila ay umiiyak, tumatangis. Ganun ang mga salafus salih pagdating sa banal na Quran. Yun ang pangalawa mga kapatid. Pangatlo, ang pagsusumikap na maisagawa ang mga voluntaryo at mga obligadong pagdarasal. Ganito ang dapat na nakikita sa tahanan ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allahu Akbar. Sino man ang itinayo niya ang pagdarasal sa gabi ng Lailatul Qadr o sa Lailatul Qadr nang may paniniwala at siya ay umaasa ng gantimpala mula kay Allah, ay katotohanan patatawarin sa kanya ang kanyang mga nagdaang kasalanan. Allahu Akbar. Pang-apat mga kapatid, ang pagbibigay ng kawang gawa. Allahu Akbar.
So kung yung pagbabasa ng banal na Quran, isang letra pa lang, ay times 10 na, multiplied by 10, ganun din sa mga gawain na may kinalaman sa pagsamba. Katulad ng pagbibigay ng kawang gawa, yung binanggit natin nung nakaraan, sinabi ni Imam Az-Zuhri na kapag dumating ang Ramadan, ito ay buwan ng pagbabasa ng Quran at ang pagbibigay ng kawang gawa or pagpapakain sa mga dukha. Allahu Akbar. So kung meron man tayong dapat gayahin, example, mga halimbawa na dapat sundin, yung mga halimbawa na ibinigay at iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga salafus salih. Panglima mga kapatid, last na ito kasi limitado lang yung oras natin. Ito ay personal ko na payo sa atin mga kapatiran, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam, ay ang pakikinig at ang panunood ng mga Islamic lectures upang madagdagan ang ating kaalaman. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.